Oh, bukas ng lakad natin ha. Maghanda ka na ng maaga. Baka naman papatay-patay ka. Mainip sa paghihintay si Mira. Bili ni AJ sa kaibigan. Eh di kung hindi siya makapaghintay, mauna na siya. Pabalang na sagot ni Laika. Habang kinukulit siya ng binata, lalo niyang natututunang kaasaran si Mira. Ba't bang sungit-sungit mo? Magkakaroon ka na ba? Tanong tuloy ni AJ. Hindi. Sukang-suka lang ako makita kang natataranta ng ganyan dahil sa babaeng yun. Naku nagsiselos ka ba? Yak! Bakit? For your information, nakakadiri ka lang magkikilos ngayon. Para bang puro Mira na lang ang laman ng utak mo. Talagang siya lang lagi ang laman ng isip ko ngayon. Imagine, 7 araw kami magkakasama sa isang liblib na lugar. Aba, sigurado ako pagbalik namin, may unawaan na kami, di ba? Kayo lang ba magkasama? Ano ako, bagahe? Inakbaya ni AJ si Laika. Alam mo Brad, sis pala. O kung ano ka man, kung pwede nga lang hindi na kita momolestyahin eh. Total, mas enjoy kung kaming dalawa lang ni Mira. Kaso kailangan namin ng chaperon kaya dapat nandun ka. Ang ipapakiusap ko lang, pwede bang umakto ka na wala ka dun, okay? Hayaan mo na kapag ikaw naman ang umibig, tutulungan din kita. Hay nako, kung ganyan lang din ang magiging itsura ko kapag nai-inlove ako, di bali na. Ayoko magmukhang eng-eng, no? Singhal ni Laika. Talagang inis na siya. Pakiramdam kasi niya, isa siyang bagaheng kinatatamarang bitbitin. Parang ipinagpipilitan pa niyang sarili. Basta alas 6 daanan mo ako rito, tapos. Kinabukasan, alas 5:30 pa lang nasa bahay na ni Laika binata. Hindi ka pa ayos? Dalian mo naman. Nag-aapor ang sabi nito. Utang na loob, napakaaga pa no? Huwag mo nga akong tarantahin at lalo akong tatagal. Maupo ka dyan, hintayin mo ako. Upang asarin ng kaibigan, lalong binagalan ni Laika ang pagkilos. Itsura lang ng Mira na yun, matuto siyang maghintay. Bubulong-bulong niyang wika. Patagal ka pa ba? Dalian mo. Baka naiinip na si Mira. Nandyan na. Nagpaalam ka na ba sa mami mo? Of course. Kagabi pa, bago siya umalis, papunta sa kaibigan niyang nasa hospital. Ako na nga raw bahala sa'yo eh. Pakainin daw kita ng umagahan. Oops, nakalimutan ko, mag-aalmusal ka nga pala muna. Nako, wag na, tatanghali na tayo. Oo nga pala, baka mainipang yung prinsesa. Hindi na yung pinansin ni AJ. Nagmamadali na itong lumabas ng bahay. Hay, sus! Nagkumahog pa tayo, eh yung nililigawan mo daig pang Reyna kumilos. Iritang bulong ni Laika. Nasa sala na sila ng bahay ni Mira. Nagigising lang ng dalaga at kasalukuyang naliligo. Huwag ka nga maingay. Naiinis ako eh. Sorry ha, late na kasi ako nakatulog kagabi, kaya heto, tinanghali ako ng gising. Naka-shorts na floral prints ito na may kaiklian at yun ay tinarnuhan ng blusang humahapit sa katawan. Let's go? Hindi nakaligtas sa mga mata ni Laika ang panlalaki ng mga mata ni AJ pagkakita sa ayos ng babae. Di niya mawari kung bakit pero ikinainis na naman niya yun. Halika na. Lumapit agad si AJ kay Mira at kinuha ang dalang bag nito. Si Laika nga pala, kaibigan ko. Siya makakasama natin. Laika, si Mira. Nice to meet you. Pasweet ang pagsasalita nito pero may katalasan ang tinging sinuyod nito mula ulo hanggang paa ang kaharap. Same here. Sumakay sila ng taxi papunta sa terminal bus. Sa bus, hindi mapakalis si Laika. Tuwing binabalingan nga naman niya ng tingin ng dalawa sa kanyang likuran, wala nang ginawa ang mga ito kundi magbulungan ng magbulungan at maghagik-hikan ng maghagik-hikan. Nababagabag din siya kung bakit gano'n ang kanyang nararamdaman. Ano bang pakialam niya kung makipaglandian si AJ kay Mira? Alam naman niyang marami nang naging kabulahan ang binata. Ngayon nga lang actual na nakita kasama nito ang babaeng pinupuntirya. Maski papano, parang naiinggit siya. Kapag sila nga lang naman dalawa ng lalaki ang magkasama, sa kanya nakatutok ang atensyon nito. Hay, nagiging KSP ka ha? Saway niya sa sarili. How do you like the place? Disenyo ko yan. I like the ambience. Talaga ikaw nag-design nito? Oo rest house ito na kaibigan ko. Sa akin niya ipinagawa ang plano. Tuwang-tuwa nga siya nang matapos to't makita niyang resulta. Kaya sabi niya, pwede ko na gamitin ang bahay na to kung gusto ko. Wonderful!
Pinagtiyap pa ni Mira ang dalawang kamay upang ipakitang tuwang-tuwa siya. Ngingiwi-ngiwi namang ginaya ni Laika ang kilos ng bibig ng dalaga. Nakatalikod sa kanya sina Mira at AJ, kaya di nakita ng mga ito ang kanyang ginawa. Halika, ipapakita ko sa iyo magiging kwarto mo. Nagsimulang maglakad ang dalawa na para bang walang kasama. Ang lokong yun. Lagot ka lang sa akin mamaya, AJ. Nagngingit-ngit na sabi ni Laika. Isinukbit na lang niyang muli sa likuran ng kanyang backpack at siya na ang naghanap ng silid na gagamitin. Nag-impake siya sa kwartong napili niya. Nang wala nang maisip gawin, minabuti niyang bumalik sa sala. Saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap pa. Talaga? Akala ko nga nakalimutan mo na ako eh. Makakalimutan ko ba naman ang best friend? Agad binitawan ng binata si Laika nang lumabas sa sala si Mira. Agad na sumalubong ito. Nagustuhan mo bang silid mo? Oo, napakaganda ng view. Kitang-kita mga bundok. Bukas aakyatin natin ang isa sa mga bundok na yan. Talaga? Mabuti pala't nagdala ako ng mountain shoes. Ikaw, Lara, mahilig ka rin ba mamundok? Kasi kung hindi, okay lang sa akin. Maski kaming dalawa na lang ni AJ ang umakyat. Bahala kayo. Baka naman mainip ka kung mag-isa ka lang rito. E di maghahanap ako ng gagawin. Namasyal siya sa paligid ng walang kasama. Mag-isa rin siyang kumain ng hapunan. Hindi siya sumabay sa mga ito. Total, napipiho niyang yun ang nais mangyari ni AJ. Ang masarili si Mira. Nagsisimula pa lamang sumilip ang araw sa kabundukan ay gising na si Laika. Bumangon agad siya, naligo at nagbihis. Pagkuway bumaba siya at nagluto ng agahan. Pagkakain, naghanda siya sa pamamasyal. Alis ka? Yap, may agahan na dyan. Sama naman ako. So, paano si Mira? Natutulog pa eh, mamaya pa siguro yung babangon. Bumalik na lang agad tayo. Sige na, sama ako. Baka naman sabihin mong pinabayaan na kita ng husto. Hindi inaasahan ni Laika ang kaligayahang naramdaman niya sa sinabi ni AJ. Buong akala kasi niya, kinaligtaan na nga nito ang kanyang presensya. Sa may ilog humantong ang dalawa. Mabutit, malinaw yung tubig. Bihira na ako makakita ngayon ng ilog na malinis. Kaya ko nga kayo inaya dito. Ang mga tao kasi rito, maski papano, may malasakit pa rin sa kabaligiran. Kaya pinapanatili nilang luntian na kabundukan sa pamamagitan ng madalas na pagtatanim ng mga bagong puno. Di rin sila nagtatapon ng mga basura sa ilog at dagat. E di malamang marami pa diyang isda? Aba oo, gusto mo mang isda? Tinanong mo pa. Sige, sunduin natin si Mira. Baka naman nakalain niyang inabandona na natin siya. Nakadama na naman ang panggigigil si Laika nang marinig ang pangalan ng nililigawan nito. You mean actually go fishing? Aba, call ako dyan. Alam mo namang mahilig ako sa nature, di ba? Pero sandali lang ha. I'll just freshen up. Tayo naman kumain na muna habang hinihintay siya. Nagtungo ang magkaibigan sa kusina pagkatapos nilang kumain. Natuloy sila sa beranda upang doon na lang hintayin si Mira. Ay nako, pambihira talaga. Anong freshen up bang ginagawa nun? Binubura na yata ang buong mukha niya eh. Teka, tatawagin ko na nga. Cool ka lang, nakakahiya naman kung mamadaliin natin siya. Umiinit na nga oh. Matutusta na tayo niyan eh. Inalis ni Laika ang kamay ng binata at tuloy-tuloy siya sa gawin ng kwarto ni Mira. Matagal ka pa ba? Oh, sorry, nainip ba kayo? Hinanap ko pa kasi yung sunblock ko eh. Gusto mo maglagay? No, salamat na lang. Tapos na ako. Halika na. There you are. Shall we go? Masaya pang sabi ni AJ. Sure. Sa ilog sumampas sila sa isang malaking bato. May isa pang batong katapat ang kanilang tinutungtungan na siyang humaharang sa daloy ng tubig. Tamang taguan ng mga isda ang lugar na yun. Inihanda nila ang mga dalang pamingwit. AJ, paano ba ilagay ito? Pasimpleng bumuntong hininga si Laika dahil sa kaartehan ni Mira. Paano ko ito ihahagi sa tubig? Ay nako, akala ko ba nature tripper ka? Gustong-gustong itanong ni Laika. Konting IQ lang ang kailangan dyan eh. Dapat tama ang hagis mo, ganito. Ay, gumagalaw, may nahuli na ako. Iangat mo dali. Yikes! Nagkikikisay. Ani may kinikiliti sa singit na sabi ng dalaga nang maitaas sa ere ang isda. Kunin mo na, makakawala pa yan eh. Ay, ayoko, nakakadiri oh. Ay, anak nang.
Kung di lang nagpigil si Laika, kumawala na ang isang maanghang na salita. Sumasakit ng kanyang ulo sa kaartihang namamalas niya. Ang mas kinapipikon pa niya, pinapatulan ni AJ ang kaartihan nito. Ay, ang galing mo naman. Basta para sa'yo kahit ano gagawin ko. Ibig na namang masuka ni Laika sa sinabi ng kaibigan. Diyos ko, hanggang kailan ko matitiis to? Tahimik niyang sabi. Kanina pa humihingal si Laika. Nagsisimula ng bumigat ang dala niyang backpack na may lamang pagkain at tumatagaktak na rin ang pawis sa buo niyang katawan. Maaga pa lang nagsimula na siyang akyatin ang bundok na yon. At ngayon, nasa kalahatian na siya. Tumigil siya sa paglalakad. Malayo-layo na rin ang akyat niya. Pwede na siguro magpahinga. Sulit na rin ang pagod niya sa ganda ng kalikasang kanyang nasisilayan ngayon. Naisip niya. Wala pang istorbo. Batid niyang akyat din ang bundok, sina Mira at AJ. Ngunit wala siyang balak na sumabay sa mga ito. Penitensya para sa kanya ang masilayang nagmumukhang hangal ang kaibigang pumapatol sa walang pakundangang pagpapahelpless effect ng kikay na dalaga. Samantala, napanganga naman si AJ nang makapagbihis na si Mira ng pang-akyat ng bundok. Naka-mountain shoes ito, maong na shorts na bukod sa hapit na ay ubod pa ng iksi at t-shirt na medyo bitin, kaya lumalabas-labas ang tiyan nito. Baka magalusan ka. Hindi naman siguro. Matatalas ang damo sa dadaanan natin. Sayang ang kinis ng balat mo. Kung sa bagay, sige, sandali lang ha. Okay pa naman sana ang shorts. Mukhang naglalaway si AJ. Pero sayang ang smooth skin ko kung mapapiklatan. Sa wakas ay nakabuo rin siya ng desisyon na magsuot na lang ng kulay itim na leggings. Mas makakapagbigay yun ng proteksyon sa kanyang mga binti. Napailing si AJ nang muling lumabas ng dalaga. Hindi ko na siguro kasalanan kung matukso akong titigan ng babaeng to. Sayang na pala ang oras na inubos ni Mira sa pagpili ng susuot. Hindi pa man sila gaanong nakakalayo sa paan ng bundok. Nanlalat ang tumigil na ito. Hindi ko kaya, pagod na ako. Ano? Wala pa tayo sa 1/4 ng bundok ah. Medyo napikon si AJ. Come on, kaya mo yan. Magandang view sa dakong ron. Ayoko na. Mainit na oh. Masisira ang balat natin. Kung gusto mo, ikaw na lang ang tumuloy. Basta ako bababa na. Nagdalawang isip si AJ kung susundan ito. Gustong-gusto niyang makasama si Mira, oo. Pero nais din niyang magkaroon ng katuturan ang mga panahong ginugugol nila rito. Hindi siya kontento ng nagtitigan at nagbobolahan lang sila sa buong maghapon. Kaya nga sa lugar na to niya niyaya ang dalaga eh. Medyo nainis din siya sa attitude nito na parang walang pakialam sa kagustuhan niya. Hintayin mo na lang ako sa bahay. Pahabol sabi niya rito. Nang mga sandaling yon, malapit na sa tuktok si Laika. Ilang metro na lang magtatagumpay na siya. Mapagmamalakihan na niya si AJ na nang nagdaang gabi, pinagdududahan ang kanyang kakayanan. Pero parang hindi na ako tatagal sabi niya sa sarili. Talagang hingal kabayo na siya. Di nagtagal nakita niya ang isang bukal na nakukublihan ng mga puno at makakapal na halaman. Nilapitan niya ito. Parang ang sarap maligo. Ang problema nga lang, wala siyang dalang damit na pampalit. Hindi bali, magpapatuyo na lang ako. Nang magsawa, umahon na si Laika. Naiilang naman siyang maglakad nang tumutulo ang tubig sa kanyang katawan. Kaya minabuti niyang hubarin ang t-shirt at pilipitin yun. Dahil hindi na niya kailangang sabayan ang makupad na paglakad ni Mira, naging madali na ang pag-akyat ni AJ. Palibhasa malakas ang katawan at sanay sa ganong kalakaran. Bumibelo na siya upang lakihan na ang mga hakbang nang tamaan din ng liwanag ang kanyang mga mata. Dahilan para matanaw niya ang batis. Naengganyo siyang uminom. Nakakailang hakbang pa lang siya nang masilayan ng isang dalagang nagpipiga ng damit. Agad inalis ni AJ ang tingin ng mamahalasang katawan nito. Ngunit sapat na ang isang sulyap upang tumimo sa isip ang anyo ng katawan nito. Ang makinis na balat, ang kaaya-ayang mga kurbada. Nahihiya sa sariling ipinilig niya ang ulo upang pigilin ang paglalaro ng imahinasyon. Baliw ka? Anong ginagawa mo dyan? Naninilip ka no? Gusto mo ng upak? Laika, ikaw? Nakilala ni AJ ang tinig.
Gulat na binalingan niya ito ng tingin. At sino sa akala mo? Diwata ng kalikasan? Ba't ba naninilip ka ha? Talak ni Laika. Excuse me, kung alam ko lang na ikaw yan, nung kakitang tingnan. Hay nako, hindi ako naghubad basta. Tinutuyo ko lang tong damit ko, no? O nga pala, nasaan ang lady love mo? Nagpaiwan, pagod na raw. Sus, yan bang nature tripper? Baka naman ibang nature ang pinagtitripan nun. Dumigil ka na nga dyan. Ano? Aakyat ka ba o magtatatalak na lang dyan? Baka naman gusto mo nang umuwi, aminin mo na. Hindi ako kagaya ng babaeng pinagtsatsagaan mo. Hindi ako sumusuko. Unahan tayo. Hamon niya nang malapit na sila sa itaas. Ang mahuli pangit. Sabay silang kumaripas ng takbo. Be, pangit-pangit. Pangalas ka ni Laika nang maunahan niyang lalaki. Palundag-lundag pa siya. Gagantihan sana ni AJ ang panginis nito. Kaya lang hindi niya na ituloy. At mabawi ang hininga at mapatingin sa dalaga. Hindi pa tuyo ang t-shirt ni Laika na humahakap sa kanyang katawan. Hindi niya inapuna dahil bukod sa nauuna ito sa kanya sa paglakad, abala rin siya sa pag-akyat. May dala ka bang pagkain? Baka hihingi ka pa sa akin ha? Paano mo nahulaan ang balak ko? Sabi ko na nga ba eh. Siguro sa panggigigil mong maisama sa bundok si Mira ni hindi mo na naalala magbaon ng pagkain no? Ba't ba galit na galit ka dun sa tao? Kung di nga lang kita kilala, isipin ko nagsiselos ka eh. Ugok, hindi ah. Naiinis lang ako sa kanya. Grabe, AJ. Hindi ko alam na ganun palang type mo. Huwag mo muna siyang husgahan. Sandali mo pa lang siya nakakasama. Mark my word, Marte yan. E ano kung Marte, may karapatan naman siya eh. Porke ba maganda ang katawan niya at may konting itsura? License na yun para mag-enarte siya? Nako, kehiyan siya para sa kababaihan. Itatakwil kong kabaro ko siya. Oh, edi inamin mo din babae ka. Napatitig siya rito habang di sinasadyang naglaro sa isipan ang anyo ng katawang nasilayan. Ba't ka nakatulala sa akin? O wala, Kwan, ang mabuti pa kumain na tayo. Agad itinutok ni AJ ang atensyon sa mga latang binuksan ng dalaga. Itutuloy kaya ni AJ ang panliligaw kay Mira? Kahit na nata-turn off na siya sa dalaga?